Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Marso 25, taong kasalukuyan. Tahimik na inilabas ng South Korea ang isa sa pinakaambisyosong fighter jet sa mundo, ang KF-21 Boracay. At pagkatapos lamang ng 22 days, lumipad na agad ito. Abril 15, naganap ang maiden flight ng KF-21 at nagulat ang buong defense world. Sa panahon ngayon, kung saan ang fighter jet development ay inaabot ng taon o dekada, ang bilis na ito ay hindi normal. Ito ay may ibig sabihin, strategic at urgent, at maaaring may malaking epekto sa Pilipinas. Habang mabilis na lumilipad ang KF-21 Boracay ng South Korea, tahimik ring naghahanda ang Philippine Air Force para sa susunod na yugto ng modernization. Matapos ang matagumpay na operasyon ng FA-50PH fighter jets, may paparating na mas malakas na upgrade, ang 12 bagong FA-50 Block 70 fighter jets. At hindi ito simpleng upgrade lang, ito ay isang major transformation sa air power ng Pilipinas. Ang FA-50 Block 70 ay hindi na basta light fighter. Ito ay mas malapit na sa full multi-role combat aircraft. Mayroon itong advanced avionics, mas malakas na radar system, enhanced air-to-air combat capability, precision air-to-ground strike, at mas magandang interoperability sa allies. Ibig sabihin, mas kayang ipagtanggol ng Philippine Air Force ang airspace ng Pilipinas, West Philippine Sea at strategic military operations. At higit sa lahat, mas magiging handa ang Pilipinas sa modern aerial warfare. Ayon sa defense sources, ang unang tatlong FA-50 Block 70 ay inaasahang darating mga late 2026 o early 2027. Staggered ang delivery. Para sabayan ng pilot training, system integration, at operational readiness. Pero dito, nagiging mas exciting ang lahat. Ang FA-50 Block 70 ay maaaring hindi pa final destination. Ito ay stepping stone lamang dahil ang KF-21 Boracay ang susunod na target. Ang KF-21 ay may advanced stealth features, modern sensors, multi-role combat capability, at long-range operations. Ito ay nasa pagitan ng ika-4 na generation fighters at ika-5 generation fighters tulad ng F-35. Ibig sabihin, high-end capability pero mas affordable. Ayon sa industry officials ng Korea Aerospace Industries, ang pinakamalamang na unang customers ng KF-21 ay mga bansang gumagamit na ng FA-50 at kabilang dito ang Pilipinas. Bakit? Dahil ang paggamit ng FA-50 ay nagbuo na ng training familiarity, logistics compatibility, pilot transition advantage, at system integration ease. Sa madaling salita, mas madali para sa Pilipinas ang lumipat sa KF-21. Kapag nangyari ito, ang Philippine Air Force ay magkakaroon ng true multi-role fighters, extended operational range, advanced combat capabilities, at stronger air defense posture. Ito ay malaking pagbabago mula sa light fighter fleet patungo sa modern air combat force. Mas naging impressive pa ang KF-21 dahil sa bilis ng development. Backed ng Defense Acquisition Program Administration, Republic of Korea Air Force, Korean Aerospace Industry, ang proyekto ay gumagalaw sa napakabilis na pace. Ang maiden flight pa nga, tahimik lamang, walang engrandeng celebration, isang sign ng quiet confidence, focus sa delivery, hindi sa headlines. Ang lumalalim na defense cooperation ng Pilipinas at South Korea ay nagpapakita ng bagong trend. Middle powers working together para sa security, technology sharing, at defense independence. Hindi na lamang umaasa sa traditional suppliers, kundi lumilikha ng bagong defense partnerships
mula sa FA50PH patungo sa FA50 Block 7 at posibleng KF-21 Boramay. Ang Philippine Air Force ay papasok sa bagong era ng air power. Ang tanong ngayon, hindi na kung modernize ang Pilipinas kundi gaano kalayo at gaano kabilis, at kung magpapatuloy ang trend na ito, ang kalangitan ng Pilipinas ay magiging malakas na sa hinaharap. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell